Magandang araw mga kaibigan. Dapat sana ngayon na magsaya tayo ng mga supporters ni Maharlika at Agent Morales dahil nakalabas na si Morales. Yan lang kanina sa live interview ni Fair Lady Maharlika kay Morales. Nako, may nakakabahalang balita na naman. May puting ahas ni Maharlika na nagpaalam ng informasyon na bubuhayin daw yung mga na-dismiss na kaso ni Morales sa fiskal o sa DOJ. Bubuhayin ito parang Kibuloy style. Nako, nakakabahala. Okay, pakinggan natin sandali yung portion na yan, yung paglalahad ni Maharlika. Akin, ayon sa ating PA, from the DOJ, na nabubuhayin daw sa utos ni Lisa Marcos at ng bangag na gobyernong ito ang iyong mga dismissed cases sa DOJ. Gusto ko lang po ipaalam sa iyo ngayon para marinig ng DOJ, di umano ayon sa ating puting ahas na inuutusan si Remulla na buhayin ang iyong mga kasong na-dismiss na para ituluyan kanilang ipakulong o ipa-aresto. Ano ang anong mo dyan, sir? Narinig nyo ba yan, sir? Narinig nyo ba yan o first time nyo lang dito narinig? Ngayon ko lang narinig yan. Kaya, ito yung ito yung reward ko, no? Doon sa pagsasabi ng katotohanan, doon sa trabaho ko noong 2012. Yan yung reward. Yeah. Kasi kung walang weight ito, sir, kung walang weight ito na si Marcos Jr. ay isang bangag at ikaw nga wala ka namang kinalaman doon dahil may pumunta lang na informante, pumirma ka lang, tapos ngayon, ito'y nakakagalit. Okay? Nakakagalit ito na marinig ko na Miss Maharlika, na kailangan mo sabihin sa taong bayan ito na ang plano ng bangag na gobyernong ito ay bubuhayin yung mga kaso ni Mr. Morales. Alam mo, talagang hindi pa talaga sila, hindi pa sila nasiyahan na ipinakulong nila ako, no? Yun nga eh. Na talagang wala akong nagagawa na masama. Diba? Ito, mukhang patutulungin lang nila ako sa bahay. Isa ilang araw, tapos ito na naman, pakukulong na naman nila ako. Di ba? Ayun eh, sabi nga, Well, I know it's nakakalungkot. Kasi nga, ito narinig tayo ng ating libo-libong mga kababayan o milyon-milyong kababayan. Ikaw itong ginawa mo lamang yung trabaho mo. Pero nagkataon na ang sangkot noong panahon na yon ay si Bongbong Marcos o Bongbong Bangag Marcos ay gigigipitin ka at bubuhayin ang iyong mga kaso katulad ng ginagawang pagigipit dito kay Pastor Kibuloy. Kaya nga, itong taong bayan, kahit nasabi mo nga kanina, maganda yung trato sa'yo ng mga senador, eh talagang hindi sila nagpapakampante hanggat ang presidente natin ay hindi, bangag. Kasi hindi naman magpapapulburon test yan. Never ever siya magpapulburon test. Yung kino-compare ko lang kasi kanina, no, na if you compare itong si Jinggoy, si Escudero, na sinasabi mo na nagpakumpla. Okay. So, nakakalungkot nga kung totoo. Anyway, these are still reports. Alam nyo naman, si Maharlika, ang dami niyang mga puting ahas at halos 99% nagkakatotoo yung mga report ng mga puting ahas niya. O sana ito, hindi totoo. Okay? Sana mali. Kasi kung magkakatotoo, nako, kawawa talaga si Jonathan Morales. Alam nyo naman yung nangyari kay Pastor Kibuloy. Nagtatago na siya ngayon. Yung kaso na yon na-dismiss na sa piskal. 2020, I think, tama, correct me if I'm wrong, dismiss ng piskal. Ano bang naging kasalanan ni Pastor Kibuloy
dahil lang sa kaibigan siya ni PRRD, dahil sa SMNI na nagagamit para sa programa ni PRRD, yun na. Binuhay ang mga dismiss na kaso, yun na, naisampa na ang binuhay ng kaso sa korte at ngayon nagtatago na si Pastor Kibuloy. So, ganito rin ba ang kahihinatnan ni Jonathan Morales? Nasabi niya, ito ba ang reward sa ginawa kong pagtratrabaho lang? Ay, ako naniniwala talaga ito kay Morales na nagtrabaho lang siya talaga. Magaling siya na investigador. Dumating ang civilian informant. May daladalang pruweba. Litrato nakita niya. 5 printed na litrato. Iba pa yung litrato na yung picture na nasa cellphone. At kitang-kita ko, sabi niya, yung interview niya with Marlica kanina, kitang-kita ko yung si Bongbong Marcos na sumisinghot ng white powdery substance. Yun ang sabi ni Morales sa kanyang interview with Marlica kanina. Hindi naman Breeze, hindi naman Tide, hindi naman Ariel yung white powdery substance na yun, sabi niya. Kaya, yun, ginawa niya ng sworn statement yung informant at yung sworn statement na yun and other naging basis para gawa ng pre-operation report and authority to operate. Kaya lang, according to Morales, pinigil. So, ito, lumabas si Morales ngayon, sinasalaysay lang niya kung ano yung nalaman niyang katotohanan tungkol sa bagay na yun. Hindi naman niya kagustuhan na mailabas yung dokumento na yun. Ang gustong palabasin ni Senator Jinggoy, pinapaamin niya si Morales na siya ang nag-leak. But I believe Morales na hindi siya ang nag-leak. Ang nag-leak niya ang taga-PIDEA mismo, yung mga may hinanakit sa leadership ng PIDEA or sa administrasyong ito. So, si Marlica, nakatumanggap lang siya ng dokumento ngayon, nilihad niya. Nung una nga, tinabunan pa nga niya yung pangalan ni Morales para maging safety si Morales. Kaya lang, nung lumabas na yung issue, pwedeng manahimik na lang sana si Morales. Kaya lang, desisyon ng kanyang pamilya, dapat sumulat siya. Ngayon ko lang nalaman sa interview niya with Marlica na yung desisyon, bakit siya sumulat sa PIDEA, ang kanyang pamilya, asawa, mga anak, ang nag-convince sa kanya, sulatan niyo ang PIDEA para malaman nila na hindi kayo ang may kagagawan niyan at magpaliwanag kung ano yung nangyari. So, ako naniniwala ako na ganun kasi walang benepisyo si Morales. Ano bang makukuha niyang maganda kung siya ang naglabas sa dokumentong iyon? Wala akong maisip. Talong-talo siya talaga kasi ang nasasangkot, the powers that be, yung makapangyarihan ngayon. Talagang delikado siya. Ngayon, another chance niya na mabuhay sana ng tahimik lang. Nung sinabihan siya ng taga-PIDEA na i-deny mo na lang na hindi sa iyo ang perma niyan. Kung dininay niya sana na hindi akin yan, hindi ko pinirmahan yan, di tapos. Wala na. O kaya nung kinausap siya ni Enriquez, Picoy, na huwag mag-attend sa May 7 hearing. May 7 ba yun? Kung nakinig siya doon at tinanggap niya yung bribe dahil name your price Kung tinanggap niya yung bribe or hindi na siya nag-attend, peaceful ang buhay baka mayaman pa siya ngayon dahil sigurado malaking perang ibibigay. Kaya lang tinanggihan niya lahat yun Ngayon, ano ang reward niya? Ito,
bubuhayin daw ang mga dismiss na kaso. Sana naman hindi totoo. Kailan kung magkatotoo, alam nyo na. Okay? Alam nyo na. Alam nyo na. Anyway, ang Diyos hindi natutulog. Nakita ko itong si Morales. He's a God-fearing man. May purpose daw lahat ang nangyayari sa kanya. Kagustuhan ng Diyos. Tama yun. Romans 8:28. All things work together for good to those who love Him, to those who are called according to His purpose. Huwag kang mag-alala, Jonathan Morales, saludo ako sa iyo. Talagang bayani ka. Tuloy lang ang laban. Huwag kang matakot. Kakampi mo ang Diyos, kakampi mo ang taong bayan.